Kung pwede po sana, wag na lang ma-publicize or malaman ng tao yun nandito ako or na-ER ako. Secret lang po kasi na nandito ako eh. May pinuntahan lang po ako na fan na admitted dito. Responsibilidad naman po namin mga doktor na protection po yung mga pasyente namin eh. Saka we abide po sa patient's confidentiality code. Kung wala akong pakialam sa'yo, hindi na kita kinakausap. I'm trying to save you here. Sino ba yung lalaking yun? Is he a doctor here? Is he your boyfriend? Alam mo, Dad, maging consistent ka na lang na wala kang pakialam sa akin. Zoe! Hindi ako basta pumapayag ng kung sino-sino lang ang uupo sa board. Kung may maitutulong ako, just let me know. Tulungan mo akong patinuin yung anak mo. At ikaw, tulungan mong sarili mong magkaayos kayo ni Lynette. Pumapayag na ako. Iuurong ko na yung demanda laban sa daddy mo. Ano? Nakalimutan mo na ba yung hirap na dinanas mo sa kamay ni Carlos? Ano? Ibabaliwala mo lang yon? RJ, hindi. Mas lalong lumala ngayon si Carlos kesa nung una ko siyang nakita. Parang pinapagsahan siya ng Diyos sa lahat ng ginawa niya kasalanan sa akin, pati na rin kay Irene. Ako ang nagdesisyon nito, sana maintindihan mo. Hindi ko to ginagawa para kay Harry, kung hindi para sa sarili ko kasi gusto ko nang mag-move on kay Carlos. RJ, Lynette, sa ginagawa mo ngayon, pinalalampas mo lang yung ginawa ni Carlos sa'yo. nakapag-desisyon na ako. Sana respetuhin mo na lang yun. Nagkakagulo tayo dahil kay Carlos. Hahayaan mo lang ba mangyari yon? Ang tagal natin hinintay itong moment na to, na nakawala na tayo sa mga taong nagkulong sa atin. Pero bakit parang nagpapakulong ka pa rin kay Carlos? RJ, pagod na ako magpaliwanag. Kung hindi mo ako naiintindihan, wala na akong magagawa. So ano? Hindi ba nagmamatter yung sinasabi ko sa'yo? Ano ba ako sa'yo, Lynette? Maliban sa tatay ako na anak mo, ano ba talaga ako sa'yo? RJ, hindi ito yung tamang oras para pag-usapan yan. Eh, kailan? Sabihin mo sa akin, Lynette, para alam ko kung saan ako lulugar sa buhay mo. Kasi ngayon, nararamdaman ko na mas mahalaga sa'yo si Carlos kaysa sa akin. Lynette, wala akong ibang hinihiling, kundi maging okay tayo. Yung hindi tayo masisira ng mga tao sa paligid natin. Dahil ako, malinaw sa akin kung ano ka sa buhay ko. Eh ako, malinaw ba kung ano ako sa'yo? Dahil nararamdaman ko na mas mahalaga pa sa'yo si Carlos kaysa sa akin. RJ, sa tingin ko, hindi ito yung tamang panahon para pagbigyan natin yung isa't isa. Anong ibig mo sabihin? Dad, may good news ako sa'yo. Pumayag na si Tita Lynette na iuro yung kaso laban sa'yo. Ibig sabihin, madadala na kita sa psychiatric facility. Pwede na kayo magpagaling dun. Sana lang matuloy at di maharang ni Doc RJ. Kasi as we speak, kinakausap niya si Tita Lynette para pigilan yung desisyon niya. Saan si Lynette? Sinong RJ? Bad yun eh. Gusto ko si Lynette. Uwi na kami sa bahay namin. Magpapakasal kami ulit. Nasaan si Lynette? Gusto ko si Lynette. Dad, huwag niyo na muna isipin si Tita Lynette. Tek, gusto ko si Lynette. Dalhin mo ko kay Lynette. Sabi mo sa kanya, huwag niya ako iwan. Dalhin mo sa akin si Lynette. Dad, magpagaling ka muna. At kung magaling ka na, dadalhin kita kay Tita Lynette, ha? Talaga? Magaling na ako.
Basta magpagaling ka, ha? Tapos dadalhin kita kay Tita Lynette, ha? Oo. Ako bahala sa'yo. Tuloy mo ngayon, Lynette, ha? Maganda yun, eh. Si Lynette, maganda yun. Tuloy mo ako sa kanya, ha? Masyado na kasing maraming nangyari eh. Si Moira namatay. Tapos ngayon to kay Carlos. At yung problema mo pa kay Zoe. Anong kinalaman nun sa nararamdaman natin? Malaki eh. Kasi yung mga taong involved, malapit sa atin. Kailangan ka ng anak mo, si Zoe. Kailangan din ako ni Harry. Napaka-selfish naman natin kung pagbibigyan natin yung mga nararamdaman natin tapos may mga taong nagdudusa, di ba? Ano pang mas importante sa atin? Yung nararamdaman natin para sa isa't isa o yung mga taong nangangailangan sa atin? Kaya ile-let go mo na lang yung sa atin? Margie, hindi ko hinilit ko. Hindi ibig sabihin ito, hindi kita mahal. Margie, mahal kita. Mahal na mahal kita. Pero sa ngayon, kailangan ko muna isang tabi yung nararamdaman ko para sa'yo kasi masyado nang magulo. Napapabayaan mo na yung anak mo. Siya muna ang pagtuunan mo ng pansin. Yun din ang gagawin ko. Bibigyan ko ng oras si Annalyn. At bibigyan ko din ng oras si Harry kasi kailangan niya ako. Sana maintindihan mo ko. Hindi ako papayag, Lynette. Hindi ako humihingi ng permiso, Margie.